Si Kyla. Okay, marami tayong first timer. Again, good evening, accounting people. So, the background is accounting people. So, for tonight, kaya kayo nandito doon sa community, most likely lahat kayo nasa community ng Australian Accounting Bookkeeping. So, before you join in the community, I'm seeing, nagtatanong kayo doon saan makakahanap ng work. You want to collab training, tama ba? Tama ba yung mga hinahanap nyo? It's either trabaho, community support, tama? Pero malaming naghahanap talaga trabaho, tama? Bukod sa pera, parang baliktad ata, pera muna bago trabaho. Ano ba? Trabaho muna, syempre, sunod ang pera. Tama ba? Gaano ba kadami dito ang unemployed right now? Ma-type naman ng zero kung ano sila, unemployed. Yung walang client, as in totally walang client Iba yung may trabaho pa sa corporate transitioning. Uy, madami. Uy, ang dami naman. Sige, ayan ang purpose natin ngayon, magkatrabaho, malaman kung saan pwedeng ma-access yung mga hiring. Tuturo ko sa inyo paano nyo malalaman may hiring si Miss Yan Yan o kahit sinong kakilala ni Miss Yan Yan. Tama ba? Para hindi na kayo pakalat-kalat. At kung kumalat man kayo, okay lang. Pero at least dun sa isang lugar, makikita nyo kung nasan yung hiring. Okay ba yon? Okay, pero tatanong ko na kayo guys, ano ang pinaka-purpose? Bakit kayo nandito? What make you decide mag-attend? Bukod sa mukha tayong pera. Para alam ko sa at the end of the webinar, may nakalimutan ba akong ituro? Okay? Ayan, can find you and to expire. Ayan. Sana makasagot niyo. Can find. Yun. You can find you a client no experience. To find a new client. Okay? Who else? Napaka-particular. A new client. Okay. I like Excel. Oy, may pre-training tayo sa Excel next week. Okay. Okay. Sige. So much for that. So, I'll share my screen. Let me know kung nakikita because sometimes hindi siya nakikita. Okay. So, just to start, sa mga nakakilala sa akin, quiet na lang, charot. Sa mga hindi pa, I'll give you a background who is Miss Yan Yan at bakit ako nagkakaroon ng free webinar. So, si Miss Yan Yan, just like you, way back 2021, is employee lang din, corporate employee, alipin ng corporate, pero ayaw ko na talagang mag-corporate kasi I've been doing corporate from 21 years old to 38 years old or 39 years old. Then nag-transition na ako sa sales and eventually in 2021, I found working remotely. So kung kayo ngayon pala nagsisimula ng working remotely, si Miss Yenya, nasimulan niya na nung 2021 pa. So as you can see, I'm teaching you how to transition from corporate, kahit hindi corporate, marami dito OFW, tama ba? Nasa ibang bansa and then gusto na umuwi ng Pilipinas, maging retirement. So, just like you, nag-OFW rin ako, 26 years old, kuya ko ngayon nandito, nagbabakasyon from Saudi, and nakita ng kuya ko ngayon, gusto niya nang umuwi, gusto niya na maging kagaya ko na lang, nasa bahay. So sabi niya, pwede naman pala sa bahay na lang, uwi na lang kami soon, magre-retire na sa Pilipinas. So mga ganung level, tama ba? Mga FW. And then meron din dito mga daddy and mommy na retiree. Tama? OFW na, ay hindi, retirement na, 50, 60, pero naboboard sa buhay, gusto pa rin magtrabaho. Tama ba? And then meron din naman, non-accountant, nurse, engineer, teacher, gustong maging bookkeeper. Tama ba? Sana-apat kayo doon. So, ngayon, si Miss Yan Yan, nag-start sa employee and then eventually, naging founder na siya ng Taskwise. Si Taskwise po, just to give an idea, is a recruitment firm. Si WorkSync, mali ang spelling ko, WorkSync yan, is outsourcing firm local. So, why Miss Yan Yan is here, I'm giving you an opportunity. I will open doors sa current hiring ko and sa connection ni Miss Yan Yan. Sa mga nakakakilala sa akin sa LinkedIn, you can search my name on LinkedIn. Lahat po ng bansa may connection tayo from Canada, Singapore, Australia, EU. Ngayon, EU po yung kliyente namin. Alam ng mga interns ko yan. US, meron din tayo si Joe. Canada, meron din. Mag-guest siya sa July 4. Meron din tayong Singapore. Meron din tayong India. Mamili na lang kayo kung saan bansa. But eventually, the goal of this is from corporate, nagta-transition kayo, and yung first step nyo,
to transition. Tama ba? Para at the end of this webinar, happy kayo na na-fulfill yung hinahanap nyo, yung mga questions nyo kung paano, masasagot ni Miss yan. Okay? All good ba? We're 80 and counting. O, diba? Ang saya naman. Okay, what you will learn from tonight, so corporate years nyo, life before freelancing, yung pagtawid nyo sa comfort zone, ay, may tumapasok kasi, sorry naman. Wait lang, may pumapasok na, didistract ako, sorry. Wala ata tong host eh. Meron ba akong co-host? Wala yata. Anyways, ayan. So, ulit. Ayan, so corporate and then transition, turning point. Paano yung pag-exit nyo, tama ba? Overcoming fear and doubt. So, mostly yan. Ano yung first step nyo to get clients? Yung tinanong kanina ni Glenda at saka ni RJ. So, tignan mo, nakabisado ko agad sila kasi naka-open yung Zoom nila, di ba? Si Glenda, si RJ. Madali ko nang tandaan si Couples. Positioning as an accountant, early wins and hard lesson. Okay, is this something hinahanap nyo ba ngayon, guys? Patype naman ng oo, Miss Yan. Ito rin yun. Ito yung tanong ko sa buhay ko, Miss Yan. June na Miss yan. Parang feeling ko wala pa rin nangyayari sa kalahati ng 2026. Sabi ko pa naman ng New Year, this is my year, pero wala pa din Miss yan. Tama ba? Ikaw ba to? So yan, ito yung goal natin sa session tonight, okay? Si Miss yan, just like you noon, wala rin namang connection. Wala din lahat. Hindi rin po ako, ngayon po 49,000 na po yung LinkedIn ko. Then, I have created a community way back 2021 pa, accounting peoples, alam nila yan. And then, meron na po tayong community ng Australian, di ba? Australian Accounting and Bookkeeping Community, solely for accounting Australian client. Although, minsan nahahaluan ko ng US kasi sayang naman yung info. And then, just like you, marami na akong kakolab na mga CPA firm, both globally na. Okay? So, again, started as a freelancer 2021 sa online jobs lang. And then, nakapagbigay na ako ng trabaho more than, siguro madami na. Iba dito baka meron na rin trabaho before. Nakakolab na rin sila. Then, nakakapag-create si Miss Yan ng Zero Masterclass, free webinar for accountant. Free. So, ang trabaho ni Miss Yan, maghanap ng speaker, maghanap ng instructor para sa inyo. Tapos, currently si Miss Yan, mukha lang pong bulakbol, pero nag-aaral po ako ng MBA and hopefully PPA Business School. Soon, baka sa Paris ang graduation ng MBA, baka sa Dubai. Hopefully, depende sa pera. Ayan. So, ang mantra ko guys is accountants who work virtually, not just like VAs learning accounting. Okay? So, kasi madalas, pag tinatawag tayong virtual assistant, napakalaki kasi ng virtual assistant, tama? Pag tinanong ka, VA ka ba? Anong niche siya VA? Bookkeeping. So, hindi lang tayo basta VA, but we are accountant. So, pag tinanong kayo, wag din kayo pumayag na bookkeeper kayo, lalo pag accountant CPA kayo. Sabihin mo accountant CPA, wag kayo tatawag na freelance bookkeeper. Kasi ako rin, tinawag ko naman dati sarili ko, freelance bookkeeper eh. Freelance accountant, freelance CPA. Pag siguro, pag non-accountant, yes, you can say freelance bookkeeper. And then, ang naging name ko ngayon, gusto ko maging brand natin is Clarity Numbers Accounting People. So, that's why I'm creating this webinar para sa atin. So, magkaroon tayo ng safe space para sa mga accountant. Okay? Clear ba yon? So, dito nga, sa corporate years nyo, syempre, marami sa inyo dito, hirap na hirap i-identify kung talagang tatalo na sila sa comfort zone nila, di ba? Kasi dito, sa corporate, sanay tayo na stable jobs. Correct? Stable jobs, may 15-30 yung sahod, di ba? May regular paycheck. Tapos yun yung nakasanayan natin dati, yun naman yung tinuro sa atin ng mga magulang natin eh. Mag-graduate ka para magkatrabaho ka. Mag-graduate ka, magtrabaho ka abroad para gumanda buhay natin. Tama? Ayan. Pero without knowing, tayo din naman as an accountant or non-accountant, we have our own strength na sometimes hindi natin nakikita because we are just bound or just focused dun sa nakasanayan natin. That's why now I'm opening you na opportunities, information, access to all information and connection para magkaroon kayo ng idea na hindi lang pala sa corporate natatapos ang lahat. And then, hopefully, corporate, maging business owner din kayo someday. Tama? And then, of course, lahat naman tayo sabi nga dito, the comfort zone is comfortable. But it's not where the dreams live.
Naniniwala ba kayo do'n? Ganda nun, 'di ba? Kasi akala natin yung sanay na tayo, do'n na tayo yayaman or hindi naman yayaman, comfortable life, but eventually meron pa palang mas magandang nakalaan sa atin, okey? The quiet dream, a dream of something bigger, a business, a community. Sabi ko nga ito yung dinesign ko in a way na-discover ko na lang naman along the way, but I'm proud to say na I'm building a community, nakakapag-provide ng jobs and, helping a lot of people and accountant, alam mo yun, mag-transition and mabago yung buhay nila through this community. Alright? Ayan na, the transition. So most of you, yun nga, marami dito takot na takot. Kasi parang hindi nila sure kung tatalon na ba sila kasi nga dun sila sanay. So, most of you wala ding savings, hindi rin alam yung skills na meron sila, tama? And 'pag umalis ba sila, ano yung assurance? Kasi nakakatakot, tama? Wala namang wala naman atang ano, isang desisyon na hindi nakakatakot. So, sino ba dito yung takot na takot from corporate na tumawid ng freelancing? Or subukan yung freelancing kasi hindi niya alam kung ano yung para sa kanya? Ako po miss yan. Pa-type naman po ako po yun. Full na yung classroom? Talaga ba? Full na ba? Sige, mamaya send ko yung ano. Okay. Mamaya ko send yung group link ha. Okay, so kung nandyan kayo sa phase na yan, sabi nga ni Joe is the fear was real. Pero the moment you encounter fear, yan yung time na dapat ka nang tumalon. Kasi meaning, pag nagawa mo na yung uncomfortable, wala ka nang katatakutan. Sabi ko nga dito, once you learn, looking back, I took the leap of faith, inulit-ulit ko na lang and pinagkatiwalaan ko na lang yung sarili ko kasi mataas yung pangarap ko. Parang alam ko sa sarili ko, hindi lang ako dito. Alam ko, kapag hindi ko 'to ginawa, ah, wala na, magkakaroon ako regret na hindi ko sinubukan, 'di ba? Wala namang mawawala kung susubukan, eh, di kung natalo ako sa buhay, eh, di go back to zero lang, at least alam ko na din na na-try ko naman siya, na hindi naman ako nanghinayang, okey? Ayan, so eto na yung first step as a freelancer. Most of you yan laging tanong is yan, graduate na ako, gusto kong makahanap pero nahihirapan akong kumuha ng client. So ang pinaka-tip ko sa inyo if you're a freelancing o magta-transition sa freelancer, puwede naman kasing sabay siya, simultaneous. While nasa corporate, may nagtanong sa'kin nasa Saudi yata siya, every Friday lang siya available, Adrian ang name niya, kanina ka-chat ko siya. Paano daw siya makakapag-start? Eh, ang lahat ng hinihingi daw na requirements may experience dapat sa AU, sa US. So, all you have to do lang naman is create your, build your profile sa any platform. In my case, I landed my clients sa online jobs first March 2021. And then somebody took a leap of faith on me nung US period na sa New Year, July 2021. Ay, umi-echo po ako, be. May naririnig po akong echo. Sino po kaya yan? Si Miss Denzel. Yan, sige lang. Ha? Pa-unmute po. Sorry naman, nag-e-echo po sa akin, sorry. Ayan, so tama ba? So just type in saan platform ba kayo nag-a-apply, pero bukod sa online jobs, again, punta tayo sa LinkedIn mamaya kasi lahat halos nandun. 'Di ba? So ngayon, ang key ngayon sa pag-a-apply, ako may hiring ako ngayon. Currently, we're hiring an accountant, graveyard shift, CST, meaning ng CST Central Standard Time. Medyo 13 hours yun. Mamaya may interview, mamaya kami. So, nakilala ko lang din yung client sa LinkedIn, tapos nagpahanap siya ng tao. Kasi recruitment, headhunter lang ako, recruitment lang. Hindi ako nag-outsource currently, but hopefully makabalik ako sa outsourcing sa ibang bansa. But, ang trabaho ko ngayon maghanap ng VA, hindi ba't VA, accountant nga, CPA, papunta sa client kasi kailangan nila. So, I'll give you siguro later ng video, di ko alam kung pwede ko pakita yung actual interview with the client. Let's try. Kasi andun lahat sila. Para makita nyo pa, ano ba tinatanong lang sa loob, di ba? Ano ba dapat sinasagot? Ano ba yung pinaghahandaan? Okay? And then, just in case you're aspiring business owner, I encourage you, hindi ko kayo hinahahadlangang gumawa ng sarili nyong community. Kung kaya nyong gumawa ng community within your area first, bawa,
taga ano kayo, CDO kayo, taga Davao, Cebu, or community ng sarili niyong community sa simbahan, sa mga churchmate, 'di ba? Maraming gano'n. So, sa mga sasakyan, 'di ba, may mga group-group kayo. You can create your own community kasi most of the time, yung community na yan, yun yung magdadala sa inyo ng client. Okay? So, ang natutunan ko nung nagso-start ako, yung first 90 days ko, kung nakita nyo, March ako nag-start, March, April, May. Yan yung pinaka-struggle man kasi yun yung hindi ko pa alam kung paano talaga mag-apply. Ang alam ko lang, hindi ko nga alam paano kami makakapag-usap ng client. Tama ba? Are you wondering paano ba magtrabaho online, lalo yung mga hindi pa nakaka-experience? Na-imagine nyo ba? Nasa kabila sila, tapos nakaupo lang kayo? Paano siya ginagawa? At ano yung expectation sa inyo? Ito ba yung tanong nyo? Paano yun, Miss Yana? Nasa Zoom sila, tapos, ano mangyayari? Dati nga, ang hawak ko lang nun, ano lang ako, hotspot, kasi wala naman ako internet. Nakiki-hotspot lang ako sa office. Umaano ako, sumasideline ako sa office kasi may internet. Tapos, every lunchtime, nakikipag-interview ako sa AU client kasi gusto ko talaga umalis. Di pa napakawalang niya ako naman. Kung nakiki-internet na ako, nag-a-apply na ako sa iba. Kasi 'di ba, ayoko na talaga, eh. So, gumagawa ako ng wait lunchtime, makikipag-interview ako sa EU, tapos natatanggap naman ako. So, yun yung story ni Miss Yan para lang alam nyo, nung July 2021, 8 to 5 nagtatrabaho si Miss Yan. Imagine. Then, July 2021 din, 9 p.m. to 5 a.m. nasa US ako. Nasa US. New York. Tapos, meron akong outsource na AU client. Pina-outsource ko sa iba. Nasa bahay ko siya. So, yung income ni Miss Yan, tatlo. Mukha tayong pera, di ba? Kumikita ng 42, kumikita ng 45 sa gabi, kumikita ng part-time na 16,000. Magkano yun at that time? So, sinubukan ko siya lahat para matest the water ko kung kakayanin ko na bang umalis ng corporate. So, for those asking, tatawid na ba ako sa corporate? Pwede niyong gawin yung ginawa ni Miss Yan, pero walang tulog for 1 month. Kaya niyo ba yon? Yung walang ligo pala. Actually, kasi di ba hindi ka maliligo kasi puyat? Oo, naliligo na ako ng gabi, 6 or before 9, tapos mag-duty na ako. Pagising ko sa umaga, matutulog lang ako, papasok na ako sa corporate. Pagdating sa corporate, nakaganon lang ako, tulala, pero tulog ako nun. Manager naman ako, nandun ako sa likod. Di ba napakawalang yan ni Miss yan? Pero, huwag niyo akong gayahin. Pero ang ibig ko lang sabihin, guys, if you want to transition to freelancing, you have to sacrifice. It's either your tulog, either your time to test the water. Okay? So, eventually, nung nag-resign na si Miss Yan, yun, dire-diretso na, I created the task-wise and then gumawa ako ng community. Simultaneous yun. Yun. And of course, yun nga, the early mistake, yung tinuturo ko sa inyo, yun, gagaya nun, wag yun ang tularan. Pero ginawa ko ya for test of water. Pero masaya lang siya ikwento kasi totoo naman siya. Okay? So, na-post ko kanina yung end of this webinar, you will have to learn the real context from employee to founder. Ano ba talaga ngayon yung market ng Filipino accountant? Tama? Ano ngayon yung hinahanap ng mga client ko? And ano ngayon yung trend na kailangan skills na meron kayo? Tama ba? Hindi lang siya basta certification ng labanan ngayon eh. More on knowing the automation process and client facing. Pa-take note, client facing, automation, process flow. Hindi lang kayo basta accountant. Kayo ang magda-drive ng business ng client. Okay, and then practical lesson, real mistake, real wins, real strategies, not just a theory. Okay, and then sabi ko nga dito, sometimes you just need someone, like me siguro, na proof na it can happen. Possible yon. Okay? Clear ba tayo dyan? Ayan. So, meron dito, pwede tayong pwede kayong mag-unmute para tanungin nyo, ayan, we want to hear from you. What's holding you back from taking the leap of faith? Ano sa story ni Miss Nenya yung nakaka-resonate kayo? And ano yung action iti-take nyo tonight? Sinong pwedeng mag-share? Pwede kong i-screenshot, post ko dun sa chat box. Pwede kayong mag-unmute.
para we can testify or we can validate na hindi lang kayo yung nakakaramdam ng gano'n. Marami pala kami, miss, yan. Kala ko ako lang. Sino pwede mag-share? Kasi we'll proceed dun sa punta tayo after nung cleanup questions. Walang malakas ang loob na pwedeng mag-share sa mga newbies. Ay, wala talaga. Wala, guys. Magtatawag na lang ako. Pwede ba? Pwede ba si Miss Ann Kyla Lingad? Siya yung nakikita ko sa Hi, Kyla. Tsaka si Gwen. Gusto ko yung pa-face card ni Gwen eh. Good evening po. Ito siya. Medyo mahina, Kyla. Tama ba? Mahina ba sa part niya? Medyo choppy. Mahina. Kyla, medyo mahina. Okay. Can I call Gwen, Eleanor? Tingnan natin kung nasang journey si Gwen ngayon. Hello po. Malinaw po ba yung mic? Yes, all good. Currently po kasi transitioning ako from corporate to work from home. So, nag-resign na po ako sa job ko and then nagre-render na lang po ako. So, I'm looking for remote work. Kaya lang di ako maka-break in sa remote kasi nga ang experience ko is wala pa akong work from home experience or any remote work. So, yun. Wala namang nag-hold back sa akin. Talagang very aggressive ako sa pag-apply. Yun lang po yung kaya siguro ang pinaka nag-resonate po sa akin dun sa nakwento niyo pong journey niyo is yung sana nga po may magtiwala na kahit isa siguro. Kasi usually yun po ang hinahanap ng mga clients, yung may direct experience po talaga. So dahil wala pa, parang ah, yun po yung siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na-hire. So, ayun po. Yan. Ang ganda ng sharing. Siya yung saktong sinasabi ko sa inyo nasa corporate. Wala naman daw mag-hold back. Gusto ko yung sinabi niya, malakas na yung loob niya, kaso wala pang magtiwala sa kanya. Tama ba? Kayo din ba ganun? Alam ko magaling naman ako, 'di ba yun yung pinost ko? Alam ko 10 to 20 magaling ako. Bakit hindi kaya ako napapansin? Ganda naman ako, 'di ba, Leonor, Gwen? Ganda, Gwen, 'di ba? 'Di ba ganda ko naman. CPA ako, pero bakit hindi? Siguro ang sasabihin ko sa inyo, sa ngayon kasi guys, sa mga first time newbies, sinuturo ko to sa coaching session ko. Ang kailangan na po naming resume ngayon is ATS. Baka first time nyo itong maririnig. May AI na. You can search how to create your ATS resume. Di ba, Gian? Tinuturo ko sa mga anak-anakan ko to. ATS. Sino dito wala pa ATS? And most of you, long videos. Siguro, let's go to one of the hiring para I can walk through you. Isa-isahin natin. Ito, yung sinare ko kanina sa community. Chine-check ko kasi, nakita nyo ba yung screen ko, guys? Pa-type naman pong yes, kung nakikita. Yes. So, when you search all the finance, eto tayo, lahat tayo sa finance tumingin. Nakikita nyo to lahat, zero bookkeeper, remote accountant, finance, blah, 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 senior bookkeeper. Siguro dito tayo mag-start sa pinakamababa kasi someone na nagta-transition, ay, not available na agad. Hindi pa ako nag-a-apply, not available na. Bakit hindi available? Wala na agad yung available work. Anyway, sige, teka lang. Hanap tayo ng remote US. Bakit wala na agad sila? Kanina lang nakita ko pa eh. Tama, nakikita nyo ba yung mga hiring ngayon? Pero, ang tanong ko sa inyo, have you ever ano ba yung most common skills na hinahanap? Bank recon? Tama? Financial statement? Payroll? Ano pa? Migration? Clean up? GAAP? Actually, yung GAAP for me, lahat APAR, tama? Ano pa?
Sige, siguro ganito ang gawin natin. So, from now on, lahat nung kagaya ng kay Gwen, you have to assess your skills inventory. Meron akong ibibigay sa inyong skills inventory na worksheet dun sa classroom, kaya you have to join the classroom, even sa WhatsApp. You have to check ano ba yung existing skills na meron kayo na dun muna kayo mag-a-apply. Baka kasi nag-a-apply na agad kayo dun sa hindi nyo pa alam gawin. Nakaka-follow? Kumbawa, bank record, AP, AR. Sa AR muna kayo mag-start o sa AP role muna kayo. Tama? Sino dito nag-AP? Once makapasok kayo sa AP, kasi ang process ng AP tsaka AR, pare-pareho lang naman. Tama? Kahit sang bansa ka, galing ako sa AP, ang importante lang naman sa AP, correct me if I'm wrong, I can walk through the process. Sabay-sabay tayo. Sino dito nag-AP? Pag nag-AP ka, masyadong madugo, maraming paperwork, lalo sa Pilipinas, ang daming attachment. Tama? Mag-PPO, tapos ng PO, papa-approve, hingi ng invoice, tama? I-deliver, may DR, magsisend ng invoice, tama? Pa-process sa check voucher, cash disbursement, tama ulit? Lalagyan ng entry ni AP, debit utilities, debit VAT, credit withholding tax, credit bank. Tama, AP? Tapos, pag pabayaran na gagawa ng check ni Treasury, tama, i-issue ng 2307, papa-approve, whatever, tapos ilalabas sa bangko, papa-receive. Sa Pilipinas yun. Pero sa AU or US, hindi siya ganon. Tama ba? Sino dito may client sa AU? Most likely, sa AU tsaka US, naka-bank fits na siya. Sa mga first time marinig yun, kasi ang nangyayari kasi, pag nag-a-apply kayo, pag nagkakaroon na ng client, hindi nakikita sa resume nyo yung pinaka-core skills. Kumbaga sa 10 na post niya, 2 lang yung may skills kayo, tapos nag-a-apply kayo. Tingin nyo mananalo kayo? Hindi. Tama? So what if lahat ng nandito, dahil masaya ako at marami tayo, I'll give you all the, kanina lang kasi nakita ko pa yun eh. Nakakainis naman na wala. Etong nakikita nyo to, actually sa coaching ko to, pero ibibigay ko ng free sa inyo kasi ang goal natin magka-client kayo. Tama? So walang bibitaw hanggang huli kasi ibibigay ko to lahat. Alam na mga mentis ko yan. Actually sa mentis ko to dapat ibibigay. Pero dahil masaya ako, marami tayo, ibibigay ko sa inyo yung mga list na ito para during interview at during application, naaaral nyo na ano ba yung hinahanap ng kliyente. Ang hinahanap namin, someone knows the process of bank reconciliation. Not the skills. Take note, not the skills. We want the process. Okay ba? Lahat ng nandito, walang aalis? Ulitin ko. Lahat naman tayo marunong, tama? Pero marami ba sa atin na i-explain ng ayos ano yung process? Agree ba kayo? Once you put on your resume on how you can do the proper way of APAR, bank recon, and explaining to the client during interview, during yung process, do you think kahit wala kang experience, matatanggap ka? Tama? Ang lahat naman ng kliyente, even sa Pilipinas, kaya sila kumukuha ng accountant, hindi nila alam ang gagawin. Kung sila nga hindi alam ang gagawin, di lalong tayo dapat alam natin, tama? Alam nga naman siya na nga hindi alam, tas ikaw pa accountant, hindi mo pa rin alam. Nakukuha yung point? So, kaya tayo nagsa-struggles on getting client kasi we are focused only on getting clients, not helping the clients. That's the first mindset, okay? Ang pagkuha po ng client at ang buhay po gagaan pag tumutulong po muna tayo. Tama po ba? Okay lang natin pera, totoo naman, mukha tayong pera, but the psychology behind of getting clients and become richer nga daw is to help first and serve. Okay, kaya ngayon, gusto ko yung nag-open kayo ng cam kasi ito, tsaka yung mga nandito, ito yung way of helping natin from one another. Kasi yung mga CPA na yan, magagaling yan eh. Hingi natin yung mga brain cells minsan yan. Tama? Nakaka-follow, Kenneth? Gusto natin yung biglang nag-open sila ng cam. Biglang nanay na nagalit, no? Oh, sige. Pag hindi nag-open cam, hindi bibigay ni Miss Yen yan. Did you get my point, guys? So, I'm giving you all the list.
to get clients in any way. Kasi magpapasko na guys, kailangan natin pumaldo. Wala na naman tayong handang ham. Tapos wala tayong pabanda sa Pasko, tsaka pa majorette. Wala tayong pera. Okay? Gusto natin may pa-majorette tayo, okay? Ibibigay ko to. Bakit? Kasi tinanong kanina lang, kaya ko to biglang naisip, yung isang client namin sa outsourcing sa Worksync, Miss Yan, paggaling yun na interview ko. Alam mag-EPS, mag-BIR, pero nung pinapa-walkthrough ko yung bank reconciliation, hindi niya alam. Tapos biglang naisip ko, tingin, oo nga no, ang bank reconciliation ng puso ng lahat ng accountant, tama? So dito, makikita nyo dito, kapag nag-i-interview kayo, saan ba siya ginagawa? At pwede nyo itong aralin. Kahit siguro non-accountant, pag nabasa nyo to, tingin ko, kaya nyo na. Diba? Ayan, may step by step na dito. Mag-aaral na lang kayo at isasabuhay ito. Lahat na, Soho, nandito na siya. Okay? All good ba tayo dito? Isa pa lang yan. Bank recon pa lang yung pinag-uusapan natin. Miss yan, what if marigalong na ako mag-bank recon? Gusto ko naman migration or financial statement. Meron tayo. 4 na yung ginawa ko sa inyo. All you have to do is mag-open ng camera. Charot. Mag-open ng camera. Mamaya sa picture taking. Papaluin ko kayo talaga. Okay, next step. Bookkeeping process. So, ang unang step kasi guys, sa pagkuha ng bakit nag-hire ang isang business owners is to file their taxes, tama? Pero ang pagpapafile ng taxes, dapat may basis yan, which is yung financial statement. Check. Pako-correct naman, paki-check naman, comment naman check kung tama, tama? Pero bago mangyari ang financial statement, binubookkeep muna siya. Tama? Nang tama. Puro ako tama, diba? Okay, so sabi nga nito, ayan no, proper tax return, visibility, ayan na siya. So pag tinanong kayo, kaya you have to assess, ano na ba yung mga skills na meron kayo? Kasi bookkeeping ang kailangan marunong, mag-bank recon marunong. So bibigay ko ulit sa inyo, all you have to do is aralin, and isabuhay, pag ina-explain nyo sa client, minu-walk through nyo siya, paano nyo siya gagawin. Pero sa coaching ko, alam ko, tinuro ko sa 3 nga hinihingi ko para makapag-start kami, okay? Nandito na rin lahat. Yan, para sa bookkeeping cycle, nandito na rin, napaka-importante nito. Etong 1 to 7, yun, may nagsusulat. Yun, may nagsusulat ata. Ano yun? May nagsusulat, may nagdoodle. May batang nagdoodle. Sinusugatan yung board ko, class. Yung classmate nyo, ha? Yung classmate nyo nagdoodle dito, ha? Sino Tama. Ayan, so sa step by bookkeeping, ito na yung mga transaction. Ito na yung tamang way of bookkeeping. Si Francis. Mute kita, Francis. Wait. Magbibis na tayo ng noisy. Sige kayo. Teka lang, may noisy. Pa-mute po. Ayan. Si teacher, nagagalit. Di makapag-teach ng lesson. Ayan. Okay ba tayo dyan? And of course, the chart of account. Isa puso din to. Napaka-basic nito, guys. Pag mga non-accountant, siguro ito yung best yung aralin. Okay? So, after ng bookkeeping, tsaka, ano sabi ko? Bank recon. Syempre, may financial statement. Ibibigay din ni Miss yan sa lahat na mag-open ng cam mamaya. Ayan. So, ito naman yung way, kahit anong software na to, regardless of anong software, standard na to, guys, paano magbasa. Kasi yan yung mga nangangailangan. So, tinatanong dito bakit importante yung PFS kasi, ayan, marami nakakakita niyan, hindi lang business owners. Sometimes, ayan, the auditors, pag mangungutang kayo, investor, tax agents, ayan, IRS, BIR, di ba kasama si BIR? Syempre, wag natin iwan si BIR. Di ba? Yan. Kompleto na yan. All you have to do, again, aralin. Ito yung mas importante. Tinatanong din yun, guys. Sometimes may nagtatanong sa client, ano pinaka-importanting report. Ang hinihingi actually ng client sa US saka AU, guys, cash flow. Wala sila minsan pakialam sa balance sheet saka income. Actually, pag tinanong nyo ako, cash flow muna, income statement, ay balance sheet tapos income statement. Actually, si income statement parang wala naman talaga siyang in a way saysay, in a way. Kasi mas gusto ko rin yung tamang pagpasok tsaka operations ng pera kung kakayanin mag-survive, di ba? Kung kaya, then tsaka gaganda yung income statement tsaka balance sheet. Okay? Ayan, nandito na lahat. Ano pa ang nawawala? Madalas na tinatanong, di ba? Kaya ko sinasabi to, dun sa job post,
Ang sabi daw doon, magaling mag-bank record, mag-bookkeeping, mag-financial statement, and sometimes migration. Tama? Agree ba lahat? O hindi nyo kasi pinapansin yung job post, wala kayong pakialam. Basta lang ako mag-a-apply, miss yan. Dadagdagan ko na lang siguro ng AP tsaka AR cycle. Ano pa? Para kumpleto na yung general ledger na din, yung closing, dadagdagan ko pa yan. Gusto nyo ba yon? Okay, dadagdag natin yon mamaya pagtas ng webinar. Tsaka pag lahat naka-open ka mamaya sa picture. Okay? And then next is the migration. Ito, madalas itong nangyayari sa US. Kasi meron silang mga software, minsan naka-QBO desktop, tatransition na sila sa QBO. Tapos minsan din, magta-transition na rin sila sa zero whatever. So, bago kayo mag-transition or mag-migration, during interview pa lang, you can ask this, actually sa interview, ang ganda nito, pwede nyo na ilatag kay client kung anong process ang gagawin nyo, okay? So, all you have to do is read, isa puso, ang hanapin nyo dito sa mga ibibigay ko, yung process paano siya gawin. And during interview or during sa resume nyo, rather than putting your jobs, you can put on your resume yung process on how you will do the migration, the bookkeeping, the bank recon. Tapos, lagyan nyo na lang ng percentage. I can finish the bank recon in 2 weeks. Eh di wow, di ba? In 2 weeks. Pero, syempre, meron dong note, it depends on the number of transaction, which I will give you on how to do the cleanup then later. Hihinga lang ako. All good na ba tayo doon? 4 yon. Dadagdagan ko pa ng APAR. Lalagyan ko rin ng closing. Kasi 100 na tayo. Congratulations. Isa na lang. 101 Dalmatian. Naalis na. Ako yung pang 101. O, 100 lang ata kayo nito. Happy ba kayo sa ibibigay ni Miss Yan? Kaya dapat nasa WhatsApp kayo. Bakit? May iba dyan. Miss Yan. Nandun ako sa Zoom, pero nawala yung internet. Asan yung link kanina? Wala akong copy. Marami yung gaganyan sa akin mamaya. Okay? Happy na ba? Magkaka-client na ba tayo? Pero syempre, hindi lang ganun yung client. Nandito yung mga anak. Hi, Nathan. Mga intern ko nandito. Oh. Ayan. Shoutout sa mga intern ko. Ang saya namin. Weekly yung pay namin. Gusto niyo ba mga intern? Weekly ang bayaran namin para kaming ano. Kaya excited ako magturo ulit ng bago kasi gagalingan namin para marami tayong mabigyan ng work dito sa community. Okay, what else? Nakakahinga pa ba? Kaya pa ba? Sa mga first timer, uulit pa ba? Hindi ba absent? Parang teacher lang, no? May pa giveaways para hindi umabsent. May pang-alo. Yan. Okay, lahat tayo magkakaroon ng copy, walang iiyak. Okay? Any questions so far, Miss Glenda and RJ, yung mga couples goals. So, sana all na lang ako talaga. Di ba, bis ko na natandaan. CPA yung mga yan, hiram kayo ng brain cells. Okay. Kasi sa mga susunod na linggo, ang ituturo naman natin, Excel training, US payroll, US tax, libre, hinantay ko lang schedule ng client. And ano pa ba yung libre natin? Meron pa tayong e-invoicing. Dahil nag-release ng si BIR ngayon ng e-invoicing, tama? Sino nakatanggap ng memo? O wala kayong pakialam sa BIR? Na minamandatory ng e-invoicing, natatawa si Anna Marie, walang pakialam sa BIR. Oo, wala tayong pakialam. Kaya nga tayo mag-US, wala tayong pakialam sa BIR. Baka marinig tayo dito sa naka to sa YouTube channel, patay tayo. Yan, okay? So far, so good. Ano yung pinaka-favorite part nyo doon sa nakita nyo? Anong gusto nyong copy na magkaroon? Of course, lahat. Pero ano yung pinaka-favorite part nyo? Oo. Oo. Sana all din. Oo. Sana all may love life. Natuwa talaga ako kay Glenda at kay RJ. Nakaka-good vibes silang dalawa. Okay, sige. Let's proceed sa isa pang ibibigay kong webinar. So, lahat ba ng walang client nagkaroon ng clarity how to start? So, again, kay Gwen, gusto ko yung, kaya nagtawag ako kanina, gusto ko yung sinabi ni Gwen, ready na siya. It so happen, walang pumapansin. Iibahin mo lang, Glenn, yung approach, yung strategy, then I think you're good to go. Tapos, syempre, kapit lang sa community, maraming hiring. Ewan ko ba, nasan kayo? Ang dami kong hire. Eto guys, nandito ba kayo sa community? Papakita ko sa inyo Ginawa ko na kayo ng paraan. Pinadali ko na buhay nyo eh.
Saan ba kayo nagpupunta? Ito guys, oh. Every time may makakakita ako ng hiring, I create a job thread kasi madalas naghahanap sila ng job thread. Nandito na po lahat ng job thread. Okay? Punta lang kayo dyan. Every day na makita ako, pinapost ko na dyan, all you have to do is apply. Okay? Ayan, no? Okay? Ayan na. Mamili na lang kayo. Financial statement. O, financial statement, categorize. Ayan yung mga sinasabi kong, basahin nga natin yung mga requirements. So, etong nakikita kong to, sige, isasama ko to lahat. Yung mga nakikita kong wala, inventory budgeting, lagyan ko rin ng process. Para you can review na lang. Aralin lang, pagalingan na lang. Ito, process improvement, ayan, no, KPIs. Ano pa ba? Responsible client, getting invoice, receivable collection, ayan, no. Yan, okay? Pero ito guys, sa pinaka-importante, good communicator. Kahit magaling ka, pero if you cannot rely your message ng confident, I think, yun ang hinihintay namin yan, ng mga client-facing, confident, good communicator. Okay, yan. May nag-message na rin dito. Okay, clear ba? Nandun lang yung job hiring. Bukod dun sa akin, ang hiring ko, $13 to $15 per hour. Overlap schedule. CPA firm sa US. Sana all ulit, no? 15 times, magkano yun? Hindi ko na alam eh. Basta sa $10 kasi 1.6. 1.6 times $60, nasa 90,000. Tama ba? So, if full-time, more than 120, 130. Tama ba yung math ko? Law accountant to. Okay. Clear na tayo doon. Okay na kung nasan yung job post. And now, we will proceed to the clean-up. Handa na ba kayo? Ulit. Okay, nag-101. Ay, picture na tayo. 101 na tayo. Dalmatian. Teka lang. Eh, biglang nagpulasan lahat eh. Okay, picture. Bago ako mag-clean up. Gusto natin yung... Gusto ko yung ganun ni Denzel. Gumanon si Denzel bigla. Gusto ko yan. Kala nyo, kita kayo sa CCTV. One, teka lang. Okay, okay. Ito lang. One. May wala ako. Five, ano to slide ah? Ngiti lang kayo dyan. 1, 2, 3. Slide 2, walang hihinga. Say ham. Ay, ang dami naka-open. Gusto ko yan. Tatandaan ko mga name nyo ah. 1, 2, 3. Tingnan natin kung sino yung mga nasa office pa tapos tumatakas lang. 1, 2, 3. Si Mads, si Gretchen, please. Si Parish, gusto ko yun parang tumakas lang yun. 1, 2, 3. Nagtago sa locker room. Gawain ko yun ng araw eh. Tapos, attend ng webinar. Okay na. Okay, go. Tumago lang siya sa stock room tapos attend siya ng webinar. Mga puslit moment. Okay, next is, anong next natin? Clean up. Kaya ko to isi-send sa inyo guys is because mag-year end na, madalas, bago kayo kumuha ng project, marami kasi sa US client na naghahanap ng bookkeeper, magpapa-clean up. Pero bago nyo uuhan yung clean up, you have to ask the client first, paano i-audit nyo muna sila bago nyo uuhan kasi mamay oo kayo ng oo. Tama? O, magkakaroon din ng copy, lahat. Wala pong maiiwan sa pamilyang ito. Bibigay ko rin to sa inyo, huwag kayong mag-alala. Okay. Sa webinar na ito, dinire-diretso ka na guys ha, para isang tuhog na lang tayo. Bilis natin, no? 8 o'clock. Yan. What you will learn, key factors influencing QBO and zero cleanup, yung kung pagiging complex niya. Kasi dito nakasalalay minsan yung pricing. Minsan okay na oo na 500 cleanup, ang dami palang gagawin. Ayan, yung mga dapat nyo i-consider, approach, clarity and confidence, and framework you can use on every engagement. Okay ba? Okay. Sige. Ayan, sabi dito, nag-5 questions at a glance. So, pag nagkaroon kayo ng client or nag-reach out sa inyo ng bookkeeping, para pag kahit sa chat, magtatanong na kayo doon kung pwede nyo siyang kunin or hindi. Pwede kasing mag-no kayo, pwedeng mag-yes. Pwedeng mag-yes, pero sasabihin mo may kasama ka due to initial audit mo, mukhang masalimuot po yung libro mo. Okay? Sabi nga doon, yung tax situation niya, di ba kagaya naman din sa US, sino man nag-ano sa US, saka sa, yung client na lang namin sa AU, good example, tinanong namin matagal na atan din nakakapag-file. So parang yung ginawa kong pricing, bigla akong naisip, ang baba pala ng
binigay kong rate. Kasi nga, clean up siya, 2 account, tapos hindi pa nakakapag-file ng tax. So, clean up, catch up ang ginagawa namin. Mamaya tanungin natin yung mga intern ko para maintindihan nyo on how to really do the cleanup. Pwede ba mga intern? Nandito ba yung intern ko? Angie, Nathan. Tatawagin ko kayo mamaya para matuto sila from you. Okay ba? Okay. Book condition. Ano ba talaga current situation ng books? And then tuturuan kayo nila Nathan, nila Angie, anong ginawa naming way para mapadali yung trabaho. Okay? Scope of work and yung capacity. Napaka-importante nitong capacity. Nung na-close ko yung AO client na yan, nagpaka-honest naman ako, hindi ako ang gagawa. Sabi ko, meron akong team na gagawa. Kasi ayoko na po mag-bookkeep. I'm more on client-facing. Ako yung nag-handle sa client. Ako yung nagme-make sure everything is under control. And naku-communicate ng tama. So, CFO, fractional CFO yung role ko doon. So, isa rin sa mga pwede natin ituro sa inyo someday. Okay? So, sample natin. Guys, eto, pag nag-interview kayo ng client or kung agency siya, normally hindi tinatanong to ni agency. Ang madalas nagtatanong nito dapat o tinatanong nyo yung direct client. Diba? So, pwede kayong during the interview pa lang, kung sakaling mapa-final interview kayo, diba? I'm hiring a bookkeeper. That's why you post in online job. That's why I'm LinkedIn. I'm looking for a bookkeeper who can do blah, blah, blah. Pero, pwede kayo magtanong during, eto guys, screenshot talaga to, promise. Mananalo kayo sa interview. Sabihin mo, ilang taon na ba yung business mo? Ilan yung transaction mo per month? Do you have a CPA? Kaya ko to tinatanong guys, yung AU client namin, sinabi ko talaga, meron ka bang CPA? Kasi ang CPA naman ang makakapag-file at parang dito sa Pilipinas, di ba? CPA pa rin naman yung magko-compose ng audited FSA. Ang mga accountant or bookkeeper lang naman na magko-collate ng mga information. Tama ba, mga CPA? Anong state na ng book? Masang ano na tayo? Gera ba yung abutan natin? Di ba parang ang gulo-gulo? Then, you have a bookkeeper ba? Guys, clear ba yun? Patay, pa-screenshot yun. Napaka-basic nun. Ang ganda nung questions na yun. Kasi, right, during the interview, or during kahit chat lang sa LinkedIn or kahit sa Facebook, may nag-a-approach sa inyo na, pwede ba kitang gawing bookkeeper? Itanong mo yon. Baka biglang hindi ka na-replyan. Bakit? Kasi siya hindi rin alam ang gagawin sa buhay niya. Tama? Tama ba, Angie? Di ba? Parang, alam niya yung sinasabi niyo itong nakakatakot. Ang talino naman ng kausap ko. Tama, Mr. E? Nakukuha kasi as an accountant, you have to assess muna yung situation ng book bago kayo umoo. Alam ko, patay gutom na tayo magka-client, pero wag naman tayo magpakabayani masyado. Kundi man, pwede kayo mag-collab. Andyan yung mga intern ko, shoutout ko mamaya, magagaling yung mga yan. Okay? So, yan yung parang una yung initial, pwede nyo itong gawin through Excel sa client. O based on your given information, 2019 ka pa, pwede nyo itong gawin sa Excel or sa Word file para alam nyo na agad, ganito pala tatrabahuhin ko. Ito pala yung ano niya, average sales niya, 2019 pa e-commerce. 2022 po yung last recon. Hala, ang haba ng re-recon ko, 4 na taon, 3.5 years. Tama ba? So, ikaw na ngayon tatakbo, baka hindi mo kayanin, baka hindi kayanin ng kape pag di ka na matulog, okay? O, ano pa lang, sa snapshot pa lang, alam niyo na agad kung ano yung sasabakin yung trabaho. Clear ba to guys? Nakaka-follow ba kahit mga hindi accountant? Ulitin ko, ang mga business owners naman, once kinakausap mo na siya ng problema niya, pain points niya, kahit naman sinong tao di ba? Kausapin mo ng problema tapos alam mo yung solusyon, di ba kukunin ka? Di ba? Kung problema love life, wala kang love life, di ba? Tawagan mo lang ako tapos kausapin kita, bigyan kita ng tips. O, syempre, di ba? Magiging valuable ka na doon, okay? Tax situation, eto. Pwede nyo na rin, habang kumakausap ka, ilagay nyo na sa gilid ng laptop nyo. Pero syempre, huwag kayong kabahan pag nagtatanong ha. So, kaya kailangan kayong constant practice during interview. Kasi habang nag interview kayo, huwag kayong matakot na hindi kayo manalo sa interview. Isipin nyo na lang pinagpa-practicean nyo sila. Habang ini-interview, nagtatanong kayo, unti-unti, nakukuha nyo yung formula o yung approach doon sa mga problem ni client. Okay? Di ba, normal, kahit naman sa Pilipinas, nakapag-file ka na ba last 2025? O hindi pa?
2024 pa yung huling file ko. So, paano yung FS mo? Kamusta naman? 'Di ba? So, habang nagtatanong ka sa client ng mga deeper information, nagse-share sila, the more nasasaktan sila, the more nakakailanganin ka kasi naiintindihan mo yung process. And you will create a solution out of those problem. Tama? Kasi hindi ka nakapag-file, pahingin mo na ng last return mo. Pahingin mo na ng FS mo. Pag nakuha ka FS mo, ito backtrack natin, ibo-bookkeep natin. Tama? Diba, dapat ganun yung siya wino-walkthrough para alam ni client na, ay, marunong to, magaling to, alam yung gagawin. Okay? So, sabi dito, pag eto na nga, nakakatakot, bigla ako natawa. Nakita niyo itong high, kapag 3 years behind na, high priority, o di ba, medium, no notice, and low lang pag mga 1 year lang, ang iaano nyo, i-clean up nyo. Di ba? CPA involved yan. Dapat laging involved yung CPA para walang sisihan. Para pag nagkamali, susihin yung CPA. Hindi, joke lang. Sa yung client namin ngayon, yun yung ginawa namin. Sabi ko, pakausap naman ng CPA mo. 'Di ba? Para alam namin kung anong gagawin namin sa books. Hindi kami bira-bibira hangga't hindi nako-confirm ng CPA kung ano yung gagawin. Tama? Kaya yung mga nagtatanong, nakakatakot magtrabaho, hindi kayo dapat matakot. Ang kailangan yung matutunan, ano yung mga dapat yung itinatanong. Nakukuha? Nagtatanong, wag mag-a-assume. Sabihin mo, ibalik mo kay CPA. Kailangan namin ng, 'di ba, Nathan, yung CPA nila nung client namin, kailangan namin makausap. Kaso hindi pa siya nagko-confirm kasi siya yung magsasabi sa amin na eto yung gagawin. I-backtrack nyo to. Eto yung kailangan makita sa libro niya. Tama? With guidance of CPA yon. Kapag bumira kayo ng bumira ng without confirmation sa CPA or kung sinong mas magaling, matakot kayo guys kasi hindi dapat ganun. So magtanong lang kayo. For sure naman makikipag-cooperate yung client. In case hindi makipag-cooperate si client sa gagawin mo, hindi rin siya right, magiging stressful na client lang siya for you. So, yun lang, magiging pangit ka lang, nakakapangit. Wag na lang. Okay? Ito yung mga signs, red flag. Tinuturo ko to. Actually, ito yung tinuturo ko dun sa mga intern. Nung bago namin hanawakan yung libro, ang una kong ginawa, nagbigay ako niran ko lang yung balance sheet agad. Kasi sa balance sheet pa lang, kita mo agad kung may subject for reconciliation. So, sa mga non-accountant, tsaka maganda tong training kasi kahit non-accountant ka, pag nakita mo yung balance sheet ni run mo, tapos may mga negative, dito mo na didikdikin si client, na client. Alam mo bang yung books mo subject for reconciliation? Naka-negative yung receivable mo, yung inventory mo, naka-negative. Supposed to be client, wala dapat negative dyan. Tapos yung as may accountant client, dapat lahat yan naka-account, naka-class yan. Bawal ang may as may accountant. Okay? May naririnig po akong hindi naka-mute guys. Sino kanya yun? Nakaka-follow pa so far? O mas iniintindi niyo yung ulam ng kapitbahay? Naamoy ko na yung ulam. Parang gusto ko yung ulam. Tama? Nakaka-follow accountant, non-accountant, lalo yung CPA for CPA. Alam na alam to. Pero in the real world of online, ulitin ko, ano ulit? Ang gusto ng client, nagwo-walk through ng process at ano pa, as may accountant. Nagtatanong, okay? Yung pinaka-importante, huwag mag-assume, magtanong. Again, magtanong sa community. Maraming magagaling sa community. May teacher tayo sa loob ng community, si Miss Michelle, nandyan. Shout out. So, pag di kayo sure, magtanong lang. Yun lang naman ang para gumaan ang buhay nyo. Okay? Eto na tayo. Sabi ko sa inyo kanina, kaya ako ibigay yung list. Madalas sa online, ang kailangan lang natin, mag-bank record, mag-bookkeeping, ayan, mag-fix ng mga kung clean up, yan. Normally, hindi na natin sakop tong tax prep, payroll, software training, ongoing bookkeeping, depende. Pero tong tax prep, merong specific person na gagawa nito. Unless gusto mong aralin mag-tax prep kasi magkakadugtong naman yan. Payroll is a separate work yan kasi hindi siya pwedeng, unless yung client mo nagtitipid, sa'yo na rin yung payroll. Ang kagandahan lang sa payroll, guys, to be honest, ang payroll, ang pinakamalaking kinakain sa OPEX, tama ba? Kakainin niyan yung pinakamalaking part ng money dun sa OPEX nyo. Kasi nga, payroll yan. Tapos, tsaka na lang yung mga utilities, mga communication, subscription, di ba, training, whatever. Pero,
kailangan mo rin matutunan mag-payroll kasi diyan naman nakasalala yung tamang entries ng bayarin sa Pilipinas, withholding tax, sa AU, superannuation. Sa US, wala naman ata, pero meron din silang way sa ADP tsaka gusto payroll. Okay? Yan. So, pag bago ka tumanggap ulit ng trabaho, again, wag oo na oo, pero matuto lang magtanong, anong years ba yung i-clean up? Deadline? Ano yung mga available na docs na meron ka? Saka client response on time. I-highlight ko tong number, tong orange. Bakit? Kasi, pag nag-bookkeep ka guys, tanggalin ko lang, pa-screenshot, magkakakopy kayo nito, huwag kayong mag-alala. During interview pa lang, 3 lang namang bagay ang kailangan yung mahingi kay client. Ano kaya yon, Miss Yan? Libre na to, sa coaching ko to, di ba coaching, sa coaching ko to tinuturo, kung nakikinig kayo, kailangan ko lang client is QuickBooks or Zero Access, bank statement, Google Drive. Tama ba guys? Pag meron kayo nito lahat, kaya nyo na mag-bookkeep kasi you have access sa bank recon, makakapag-bank recon kayo, tsaka maka-audit nyo yung books. And yung Google Drive, sharing of documents, nandun lahat ng bank statement, invoice, etc. Ang kukuha, again, para manalo kayo sa any application, alam mo yung process at workflow na kailangan mo para makapag-start. Sino dito yung first time marinig yun? Oo nga, no? Yun lang pala kailangan para maka-first time. Pa-type naman ng first time. First time. Lahat ng client ko, pag pinarinig ko yun, pag binawalkthrough ko sa during interview, okay sila kasi nagiging simple yung steps. Tama, 3 lang hihingin mo. Sigurado ka makaka-start ka na. Diba? Totoo naman. Para ma-audit mo sila, dun mangyayari yung clean up eh. So, once nabigyan ka ng access sa kahit anong software, binigyan mo na sila ng karapatan, ikaw na kunin kasi i-audit mo na sila. At take note, huwag kayong matakot kung sakali magkaroon kayo ng client ang ganyan. Again, you can post sa community. Sino po dito magaling sa clean up? Patulong naman. Hati tayo sa bayad. Patulong naman. Ganun kayo dapat ka-proactive and very honest magtanong sa community. Kasi bakit? Hindi nyo kakayanin mag-isa mag-clean up, lalo pag hindi pa kayo marunong. You need an expert on that field. Okay? All you have to do is reconcile accurate balance sheet, chart of account, and clean up summary report. Yung client namin sa AU, again, sinasamahan namin siya ng AI. Ngayon, ang client ang nape-pressure. Siya ngayon ang natatabunan ng pending items, hindi kami. Kasi gigil na yung mga bookkeeper, accountant namin na intern na gawin, pero nasa stock up kami kasi kulang-kulang pa yung info namin. Ulitin ko, hindi lahat kayo ang gagawa. It take two, diba? Ang tawag doon? Takes two to tango. Client tsaka ikaw, tsaka CPA yan. 3 nga yun eh. Dapat tulong-tulong yan. Hindi, nagiging mabigat lang talaga yung work kapag yung client mo hindi rin, hindi rin sila matulungin sa'yo. Okay? Okay. Your capacity. Ang tanong, kung nagawaan mo na daw ba to nung ikaw pa, nagawa mo na ba siya? May kaya pa ba ng schedule mo? May support system ka? And kaya mo siyang i-pricing. So, bago ka humanap ng client tas nagsadang ng clean up, tanungin mo kung kaya mo ba siya. Kung hindi mo pa siya kayang gawin, tanungin mo yung sarili mo, kaya ba ng oras? Kung hindi, ayan nga sinasabi ko, pwede kayo maghanap ng kakulab sa community. Peer, ayan o, peer, mentor, for review. And then sa pricing, bigyan ko kayo ng tips sa pricing dito sa cleanup. Kaya tatanungin nyo kanina, ilang years ba yung pinag-uusapan? Kasi sa una, pwede kayong manghingi ng per hour. Bawa $10 per hour for cleanup. Pero eventually, sabi mo sa client, once ma-clean up natin to client, gagawin kong retainers na lang. 500, 600, depende. Nakukuha? Kasi pag pinar-hour mo siya tapos clean up na siya, paano pag ginagawa mo na lang yung categorization every 15 to 20 minutes? Lugi ka. Naka-follow? So, pag nag-clean up kayo, sabihin nyo agad kay client, $10 per hour. Di kung umabot kayo ng $10 times 300 hours, di kayo na mayaman. Pero after nun,
ipoposition mo na yung utak niya na, guys, pag na-clean up ko to, okay ba, retainers na lang, $500 per month. Tapos, anong catch nun? You can get another client na clean up, makulab kayo, tapos ipa-retainers nyo. Nakukuha? Wag yung salinin yung problema sa mundo. Yung pasan yung daigdig, hindi dapat gano'n ang buhay. Ipasa nyo sa iba, pass the button. Correct? Kasi nga, kagaya sa iyo, sa mga intern ko, hindi na ako doon sa bookkeeping. Hindi ko kasi madideliver yun kung kukunin ko pa yun. I'd rather get an interns than ako na lang sa client facing. So, anong tips doon? Sa inyong mga accountant, kapit kayo sa mga magagaling, hanapin nyo yung skills, magpaturo kayo, bayaran nyo yung oras, eventually matututo kayo along the way. Aralin yung maigi yung client facing. Makakuha ng client. Hanggang nag-outsource na kayo. Hanggang mayaman na tayo, charot. Diba? Yung cycle ba, tama? Kasi, at the end of the day, yung mga nagsasabing gusto ng 8 to 5, sasabihin nyo, 8 to 5, parang wala naman nangyari, para lang naman akong corporate. Alipin pa rin ako ng salap, alipin pa rin ako ng corporate. Why not learn how to outsource? Lalo yung mga CPA, pag magagaling, sila taga-review, outsource ng bookkeeper, hati kayo, ang kapalit nun, yung time nyo, tama? Nakakapag-gym kayo, kagaya ni Mr. Yan. Gym, tapos kakain, tulog, nap, tapos aura-aura lang. Ganong level. Gusto nyo yun? Hindi, totoo, di ba? Ganong cycle yung life na gusto nyo. Kasi ang kapalit naman nun freedom, hindi naman at the end of the day yung pera, sa una importante, pero sa susunod, hinahanap nyo na yung freedom. Paano kung makakapag-travel, YOLO, kung nakatali ako sa 8 to 5? Tama? Pwede namang ibang gumagawa habang ako nasa Bangkok. Nakaka-follow guys, pero ibang level na yon. Pero yung, di ba yung sinabi ko naman, from employee to ano naman yun, to employer, yung sinasabi ko. Nag-segue lang ako para mas ma-inspire kayo, okay? Nakaka-follow pa, valuable po sa lahat, 104. Walang bibitawan, bibigay ko yung link nito mamaya. Okay. Eto na, putting up together. Dapat lahat yan, bago kayo tumanggap ng engagement sa lahat, malinaw muna yung 5. Pero paano nyo siya, again, paano nyo siya mamamaster? Lahat kayo from now on, lahat ng job opening ni Mr. Yan. Sige, mag-apply kayo. Tapos, mag-show up sa LinkedIn. Pag nakakuha ng client, i-apply lahat ng mga nababasa nyo. At ano doon yung nag-work na process. Ano yung tingin yung kumakagat yung client. Ulit-ulitin nyo hanggang ma-perfect nyo yung process. Okay? Tapos again, wag nyo sosolohin. Ibigay nyo sa community yung problem. Pati yung pera, bigyan nyo na lang sa amin. Charot. Pati pera, syempre, hati-hati. Depende. Pero pag it's importante, again, the community, I encourage you to really support the community kasi pag naging pala show up kayo sa community, alam nyo ang balik sa inyo, susunod, ang dami yung client. Nag-work yan ngayon sa mga coaching namin. Okay? So, ayan. You're almost ready to say yes confidently. Access, screen up, yung scope, yung pera, then engagement. Almost tapos na to guys. Wala na to halos. But, so far, yung alagang aso natin nagugutom na be. Pati aso nagutom na. Lahat na nagutom. Okay, tatapusin na ni Miss Yan. Patapos na yun guys. Tapos na yun actually. Doon lang walang thank you sa uli, no? Bye. Okay, tapos na. Okay, so far so good. May nagtatanong, sayang po, kapapasok ko lang ngayon. Hindi, nasa YouTube channel naman to guys. Pero lahat ng nandito, bibigay ko yung link ngayon. All you have to do is join the WhatsApp GC. Kasi ibubukod ko yung file. Kasi yung file na yun nandun sa coaching session namin. Baka lahat ng file ng coaching session ma-access nyo. I can download separately para sa inyo. Okay? Clear ba? Question. And, sige, tatawagin ko na lang yung mga intern. Kasi sinong intern ko nandito? Angie, Nathan, sino pa nandito? Si Olivia, anak nandito, wala. Si Hygiene. Sige, si Angie muna, si Nathan, si Hygiene, para they can give you some tips. Nung kinuha ko sila ng intern, ano yung ginawa nila sa libro? Ano yung nag-struggle nila? Ano yung natutunan? Sige, Angie. Tapos si Nathan. Habang, Hala, sige, habang hala sinisave ko yung coach. files. Sige, go. Okay, good evening everyone.
Salamat, Coach. Yung sa internship ng AU client namin, challenging siya, masalimuot, kaya ang daming learnings. At first nga nung na in-onboard ako ni Coach yan, parang, ano, kaya ko kaya 'to? Pero chineck ko yung account, zero account ng client, talagang winook through ko rin, chineck yung mga bank recon, ang dami talaga, masalimuot, pero kayang-kaya naman kasi marami kami sa loob na nagtutulungan, nagko-collab. Kaya ang ganda ng community. Dahil kahit ako nga personally talagang alam yan ni coach yan na may fear din ako. Siyempre, nawala ako sa corporate, nag-retire ng early. So nung itong internship na to, parang first ano ko talaga, para dahil 'di ba iba yung accounting system natin sa local dito sa Philippines. So yung zero, gustong-gusto ko talaga siya. Kaya ang focus ko and thankful sa internship na nakasama ako. So yun, 'pag nasa ano ka na talaga sa ano yung sa trabaho na, talagang kakayanin natin, lalo na 'pag may collaboration with a community like this. Thank you. Thank you, coach. Sige, Sir Raytan, habang ginugo ko na, ready na yung files. Gusto ko lang marinig yung mga needs nung aba para ma-inspire kayo na pag-igihan pa lalo. Go, Nathan. Yeah, good evening po, Coach. Good evening din po sa lahat. Para lang din po sa kaalaman ng lahat, first, naghanap pa rin po ako ng first client, kaya sobrang thankful po ako na napasama dun sa intern. Although may background naman po sa accounting, pero masasabi ko na ibang nature pa rin to at dala ng, siyempre, online, wala kang re-reportan ba na directly na manager, kung tutuusin. Pero dahil nga, thankful din kasi nga meron tayong coach yan, tsaka may community, so may mga kasamang intern din na may natututunan ka pang bago. Sa totoo lang, nabanggit na lahat ni coach yan yung issues namin dun sa client. Sabi ko nga, parang kung titignan sa unang-una, parang isipin mo napaka-imposibleng maayos dahil napakagulo talaga. Imagine niyo na lang yung sobrang daming ilang years na transaction. Tapos nakalagay reconcile, pero pag nag-dive deeper ka, mali pala yung mga pinag-reconcilean ng mga account, parang ganun. Tapos, yun, nakapag-lodge na sila ng mga, nakapagtaka paano sila nakapag-lodge ng kanilang mga reports, na ang isa pang nakakapagtaka din, bakit yung accountant o yung CPA, nahayaan niyang malodge ng ganun yung mga balances. Kaya sabi ko nga, ngayon ko lang din natutunan na hindi lang pala ikaw na bookkeeper yung pwedeng i-pressure. Pwede mo rin, lalo na sa nature natin ngayon, pwede mo pala silang tanungin din para mas made-develop din yung communication ng bawat isa. So eventually, lalo na kung meron yung, kasi normally sa napansin ko din, although may experience din kasi ako overseas, parang isa talaga sa barrier ng mga Pilipino yung communication, nahihiya. Alam nila kung ano yung, alam nyo kung ano yung gusto yung sabihin. Pero dahil iniisip nyo lang lagi yung grammar, tama ba yung grammar ko? Pero ang totoo naman dyan sa mga client na yun, ang ina-after lang talaga nila. Yung nagkakaintindihan kayo, wala silang pakialam kung tama ba yung grammar nyo. Ang importante dyan kung tama ba yung trabaho na ginagawa mo, parang yun. Ay, gusto ko yon. Tama, Nathan. Hindi yung grammar, actually yung work niyo mismo kung nadi-deliver. Okay. Yun yung binabayaran nila sa'yo kung tutuusin. Although hindi pa namin nami-meet, sa hindi pa namin nami-meet si client, pero soon. Madalas kasi si coach pa lang yung nakikipag-usap. Pero ngayon pa lang na nahahasa na kami na i-communicate kung ano yung issues at hindi mahiya. Kumbaga kasi at the end of the day, hindi lang ikaw yung talagang hindi tayo yung nangangailangan. O nangangailangan tayo ng sweldo, ganyan, experience, pero kung tatanungin, sila talaga yung mas nangangailangan ng tulong natin, parang yun. Kaya siguro more learnings, huwag magsawang makinig dun sa mga sinishare natin. Yun lang, coach, salamat. Kasi siguro last na lang si Hygiene kasi siya rin yung halos nag-audit and kaya ko sila pinag-share guys. Alam nyo ba, ang gagaling na nila kasi nakagawa na sila ng process
natututo kami along the way. So, yung mga matututunan namin along the way, how to audit, how communicate to client, we can share kahit libre sa community. Tama? At kapag nangailangan kayo ng tulong, alam niyo na kung sino yung masasandalan nyo. Okay? Ayun. Sige, si Hygiene and then I'll send the link na ng files. Hygiene, nandiyan ka ba? Yes, I'm here. Good evening, Coach. Good evening, everyone. Tama yun si Coach. Isa sa na-experience ko dito at na-learn is yung communication, importante. Yun ang isa sa akin na my perspective. Doon ako lost. Medyo hindi masyadong communication. Kasi nga, yun ang nakuha, natumbok din ni Nathan na mahiya, conscious, sa grammar, pronunciation, mga ganon. Pero yun, thankful ako kay Coach na like gito, practice to sa akin to express what we learn to ano ba? Paano sabihin, paano i-express ang sarili. Overwhelming yung books. Oh my God. Sorry. Okay. Overwhelming yung books namin, pero and challenging. Very thankful ako sa mga teammates ko dahil we share yung mga thoughts and mga ideas how to do the clean up, ganyan. And then yung mga learnings din kasi each of us come from different side of the world. So may experience ako sa corporate, yung iba naman may experience na sa other system, meron din silang ibang mga na-experience like si Nathan, may experience na siya outside or ibang mga processes sa accounting, and yung iba naman meron na silang idea about sa GST, mga ganyan. So kami, nagko-collab kami, nag-share kung ano yung mga nalaman namin and what to do. And then we come up with the process of sige, ganito, ganyan, ito ang best, ganyan. So every now and then, every week may improvement sa process. Tapos kung may matutunan, i-share naman sa lahat ng team. Oy, may ganito, nalaman ko to, ganito pala, ganito, ganyan. So yun. Challenging pero magaan siya kasi marami kami. Ganon. So, tama na sa akin, yung sa corporate, parang gamay ko na, alam ko na, pero pagdating dito, challenging siya na parang napaisip nga ako, I need to go back to the basic. Ganon. Kasi kailangan, iba kasi yung sa corporate at saka dito, tapos sa corporate, parang isang isang segment of accounting lang ang i-handle mo mostly, ganon, di ba? Kung AP ka, AP ka. Kung AR ka, AR ka. Kung journal entries ka lang. Pero dito, kapag ikaw yung accountant, bookkeeper, saklaw mo lahat, even the payroll. Ganon. So, up to the reporting. So, thankful ako and blessed na nasama dito sa internship program ni Coach kasi marami din akong nalalearn technically and also sa anong tawag doon, Coach? Yun, ganito, how to express, to be confident. Ganon. Kasi mahiyain ako. Ganon. Yun Ayan. lang po. Thank you. Sige, dumami yata tayo. Mag-picture take. Ayan na po yung files. Wala na pong iiyak mamaya. Hindi ko alam bakit puno yung classroom, but you can kasi gusto kong bigyan yung files yung mga nandito. Tama ba? Kasi kayo yung nag-show up, tsaka lalo yung mga nag-open ng camera. Tama ba? Deserve naman natin ng files, tsaka yung mga nag-first timer. Sino first timer? Babalik ba ulit next week for new? Lahat na po ng schedule, nakapost na po yun sa group ha. Wala na pong hindi sasabihin wala kasi nandun na po yung schedule. Tsaka yung Zoom link naman natin guys, isa lang. Wala namang ibang link, yun lang ang official link natin. Yan na po yung schedule. Papasok na kada yung 7 p.m. Tapos, if you have another request, may nag-message kanina.
Gusto raw niya ng CPA audit files, ano yung chine-check ng CPA. Sige, sasama ko rin sa files, tsaka yung APAR. Okay? Clear ba? Lahat ba? Masaya na? Bukod sa picture, lahat ba magkaka-client? Okay? Sige, ano pa ang problem? May questions pa ba? Nasagot ba natin yung pinaka-purpose of this call? Yung mga nagtatanong paano makaget through, makaka-get through kayo sa online. Napakaraming business owners ang kailangan. RJ, questions? Nakakatakot yung Hi, mag-joke. hi Coach. Go sila, sabi ko na eh. Go, Glenna. Yan. Good evening po. Gusto lang namin malaman, Coach, if there are available internship opportunities ngayon sa inyo. Kasi gusto talaga namin makagain ng hands-on experience po talaga. Na-navigate na namin yung system, QuickBooks Zero. But then, parang kulang talaga siya eh. Nag-start kami mag-apply this May. Tapos nakakarating na rin kami sa hiring manager and all, nakakapag-assessment na. Pero wala pa rin client as of now, and wala pa rin update doon sa mga na-applyan. So yun nga, hinahanap kasi talaga nila yung may hands-on experience po talaga. Kaya kung meron sana mga internship opportunities, yun gusto rin namin matry po. To be honest, yung internship, ini-launch ko siya dun sa Zero Class. Kasi ano siya, trial talaga yon kasi ang tagal kong hindi nag-coaching, alam na mga matatagal na dito sa community. I've been doing this for 24 years na already. Dumaan na po lahat ng QuickBooks. Sabi ko nga sa inyo, kahit doon rin sa akin, kasi kami sa mga BA ko, naglipatan sa mataas na rate. Kung binigyan ko sila ng 5, hindi sila happy, lumipat sila. So, isa yan sa pain points sa pagdadaanan nyo kung mag-i-agency kayo. Second, mali din ako, I'll be honest, mali si Miss yan. Kaya nga ngayon yung internship ko, I'm proud kasi it's a combination of mga senior, non-accountant, tsaka nasa average level ng bookkeeper. Pinagsama-sama sila in one internship. Bakit? Doon kami nagde-develop ng process. Kahit ako learning ako paano ko i-make sure na nade-deliver ko kay client yung report. Nag-work siya through AI and through consistent reporting sa client. Ang tanong mo kung paano, ang ginawa namin kasi, yung nag-zero training, hindi sa pinaplug ko yung zero training, bukod sa magaling yung zero training, ang ginawa kong challenge sa sarili ko, kailangan ko makakuha ng client na AU. Sakto naman, yung anak-anakan ko din, ni-refer lang yung client na yun, nanalo ko sa interview. Ako yung nag-close. Ako yung CFO. Tapos sinabi ko may team. That time na sinabi ko may team, nilolaunch pala yung zero, binubuo. So nag-usap kami ni Migs, gawin natin lahat na makakapagpasa ng assignment at top student, 8 silang top student, 98, 96, 80, 86 yata pinamababa. Sila yung kinuha kong intern. Hindi ako nagkamali. Bakit? Kasi, bukod sa pinaghirapan nila yon, dun sa 8 interns, nakitaan ko ng commitment. Tinapos yung assignment eh. So, sabi ko, why not deserve an internship? Paid po yun ha, paid internship. Ang gagawin ko na lang guys, kaya kailangan tayong mag-out sa LinkedIn. Ang ginagawa ni Miss yan. Ano yun, ano? Naka-charge po, anak ko, sorry. Anak ko sa likod. Red cellphone daw niya. Ayun. Ang gagawin ko, lalabas tayo sa LinkedIn. Kaya madalas ako nagpo-post sa LinkedIn. Nagpapapansin si Miss yan na hey, meron kaming community, yung mga CPA dito, magagaling. Pumusta lang kayo sa amin. Bigyan nyo kami ng bookkeeping, i-outsource namin sa inyo. Siguro ganun yung kaya ko muna i-commit. Sa sobra kasi yung dami, hindi ko masabing lahat kayo magiging intern. Ang mapapangako ko na lang, naghahanap na lang si Miss Yenya ng mga, yun, yung hiring. Pag minaita ko, pinapost ko, sinishare ko, all you have to do is apply. Siguro sa inyong dalawa, ang gawin nyo is baguhin nyo yung resume, gawan nyo rin ng Loom videos, yung mga application nyo. You can search yan Labonete. Sa YouTube. Yan po ang most viewed ko na tutorial, Loom tutorial. Alam po ng mga coaching ko yan. Nandito sir, sino ba yung mga nanalo na sa mga client na nagpanalo yung Loom videos nila?
it works kasi nga, nakaka-save ng time. Pwede nyo nung i-walk through sila dun sa process nyo. Siguro yun yung may bibigay kong advice. To be honest sa yung dalawa, kung nagsa-start pa lang kay May, medyo nasa 30 days to 90 days, sa maka 90 days lalabas yung effort nyo ngayon. Oh, alam ko naman medyo naiinip na tayo, pero eventually, kasi nga iba matatagal na rito, pero taon bago nila nakakuha ng client. Tama ba? Iba nga wala pa rin, pero naki-Miss Yan pa rin. Kasi every time na lumalabas si Miss Yan, may pasabog. Kaya iba hindi umaalis sa akin kasi minsan bigla na lang, alam, may palibre. Lahat naman ng libre, masarap, di ba? Tama ba guys? Yung mga lagi nandito, ginugulat ko na lang kayo may palibre. Okay, Miss Nelia, tapos Miss Nelia. Okay ba yun, Glenda, tsaka RJ? Gustuhin ko man guys, itatry ko na lang yung best ko makahanap pa ng, actually yung client namin sa AU, alam nila Nathan yon. Pag nalinis namin yung books, consulting company kasi sila, ang plano ng client, kahit siya nag-visualize na siya, pag naayos natin to, lahat ng client ko sa AU na kailangan ng bookkeeping, i-hand over ko sa team. So, ang turo ko sa mga intern ko, once dumating na kami sa point na yon, sila na yung magtuturo sa inyo, hindi na ako. Tama? Kasi sila na yung magpapasa. The more kasi nagtuturo ka, the more ka gagaling. The more sila naman yung mga TL na gagawin ko, tapos paid. Ang goal ko talaga kasi lumaki pa yung sahod nila. Hindi ako masaya sa binibigay ko sa kanila. At sila Angie, alam naman nila Angie yan. Gusto ko rin ma-provide sila. Kasi ibang intern na ng huli, hindi pa sila paid. But they're, naman, happy sila sa learning. Tama ba, Angie? Napaka-transparent ko naman sa kanila na, sorry guys, eto muna ha. Ganon. Para wala expectation. Okay, clear ba? Questions? Gusto natin, basa. Ako. Wala na ako guys, ayan. Gutom na yung Zoom ko. Guys, tinatawag ko si Miss Juraline. Miss Juraline. Gusto ko marinig si Miss Juraline. Parang, gusto ko marinig Yes anong po. need na help. Ma'am, ilang taon ka na? Sorry to ask. How young are Me, you? I'm 53. 53. Ano pong goal nila sa pag-attend here? Actually, I'm still working at the corporate. Gusto ko lang yung maybe later mag-transition from the corporate world to remote. Kasi yun talagang dream ko, ang goal ko. Pero parang minsan, parang busy sa corporate world. Kasi I'm the senior finance manager. Tapos parang na-stress na ako ba. I can do the full accounting talaga. But I know that sa online is different. Gusto ko talagang malaman yung Zero at saka yung QuickBooks kasi ngayon we are yung namin yung ERP system is Microsoft Business Central, SAP for the 7 companies. So yung QuickBooks parang lang nakita ko naman para siyang MYOB pero I know that sa online is different. That's why gusto ko talagang malaman yung ah QuickBooks at saka yung Zero. Miss At Juraline. saka Ayan. gusto nating malaking earnings. So, yan naman ang lahat dito is yung goal natin eh. Ayan. So, thank you so much. Ayan, may kakapasok lang. Shoutout natin, Gilbert, anak. Kaya mo bang Hello po, mag-unmute? Coach. Nasaan ka? Sakto. Guys, ito yung tinutukoy ko. Siya yung nag-refer ng client sa EU. Siguro just to, ikaw agad ang tinawag ko, sorry Nakita ka pumasok. Siguro kwentuhan mo kami how your journey na nagsimula ka sa akin, kung gaano na po ginagawa ni Miss Yan to. Paano mo nakuha yung client sa EU? And how you are benefiting now on getting clients sa EU? Tatlo yung tanong ko, di ba? Ang dami. How do you Yan, open start? ko yung ano. Yan, sige. Sige, go, anak. Ayan, good evening nga po sa lahat. So, nag-start sa accounting people, dun ba, Coach?
Bali, Yes, as a mentees. ayun. Part ako ng batch 1 ng accounting people. So, I had to know Coach yan dahil sa friend ko, si Denzel. I believe nandito rin siya. Then, ayun, parang 5 years na yata tayo magkakilala, no, Coach? More than 5 years. So, from government ako, then pandemic hit. Nakita ko nga yung opportunity rito. Tapos, one time na-meet ko si Coach sa Clark. Clark yun, naalala ko. Tapos, about po dito sa gig naman sa AU. So, galing ako sa isang accounting firm sa US. Wala akong experience sa Australia. Pero ang ginagawa ko kasi, inadapt ko pa rin at pinapractice yung mga turo ni Coach about sa LinkedIn. Yung maging active ka, yung iano mo yung LinkedIn profile mo. So, continuous yung mga tao na nagre-reach out sa akin. Then, ayun nga po, parang April or March, nag-reach out tong si client about they're looking for someone to do the cleanup for AU. So, ako naman, syempre, naging honest ako, hindi ko kaya yun. Wala akong experience. Pero, try natin pag-usapan, baka kaya ko namang maging part, kahit bookkeeping lang. So, nilatag na nila lahat, pati yung clean up, pati yung mga future projects nila. Then naging honest lang ako. Sinabi ko sa kanila recorded tong call natin. Hindi ko kayang gawin yung hinihingi mo. Kasi ramdam ko po na pagod na silang maghanap ng someone. Pagod na silang maghanap at makakita ng taong nagpapanggap lang na kayang gawin. So sabi ko, ayoko namang sirain yung trust sa mga Pinoy. Meron akong kilala at alam kong matutulungan kayo. Ako na lang magiging bridge. So, iko-connect ko kayong pareha. So, yun po. May notes ako, may recording, sinend ko kay Coach yan kung anong kailangan ni client. At kung anong roles ang hanap nila. Gusto nila isang tao lang, pero kayang gawin lahat. Sabi ko, napaka-importante naman. At si Coach, may team to. Sila ng call. And then, luckily na close si Coach yung na yun. Then, hindi ko rin naman po inaasahan, no? Sa akin naman kasi, pag hindi ko kaya, kahit si Rolando Coach, kung naalala mo si Rolando, may gig din ako binigay sa kanya kasi sabi ko, parang full time niya na yun, ang tagal niya ng kliyente. Ganun po kasi parang bato lang ako ng bato. Hindi ko naman alam na sa accounting people, uh, sa tax-wise, may gantong parang program siguro. So sabi ko, okay, big company pala itong nakita namin. And then, on the week, may mapasok na dito. Ako ba guys nawala o siya? Siya po, Coach. Siya po. Anyway, nasa Siya ano po. na siya bataan. Anyway, Naputol, sorry. naputol. Sige, go anak. Tapusin natin para makita nila yung power ng Opo. community at yung pag-a-ask ng question at tulong ng iba. Opo, ayun. So, ang realization ko rin talaga, kung hindi mo kaya, okay lang wag mong tanggapin para hindi masira yung tiwala. I-refer mo sa kakilala mong kayang gawin yung trabaho. At the same time, hindi mo alam, baka may may commission or referral. So, Nawawala ka. Bayad-bayad ng internet. Di pa tayo binabayaran ng kliyente, be? Di pa tayo binabayaran ngayong linggo, hindi pa nakabayad ng internet. Joke lang. video coach. Thank you. Joke lang naka. Yan. So, isa yan sa patunay, binibigyan ko siya ng weekly payout due to referrals and lifetime na yon. Bakit? Siya yung nakakuha ng client eh. Nakukuha nyo, yun yung sinasabi ko, na dadali naman ang buhay nyo, higa-higa na lang yan, may pera yan weekly. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Through your skills, through yung pagtatanong at through collaboration, you can earn income without hassle ng hassle. Nakukuha. Ngayon, nagbe-benefit ang lahat. Natututo yung iba, kumikita. Tapos, may client na masaya.
So, thankful ako sa mga mentees ko kasi yung tinuro ko sa kanila eh. Sabi ko, kumuha kayo ng client, galingan yung pagkuha ng client, pag hindi kaya, ipasa sa iba, sila na ang maboblema, bigyan ka na lang ng komisyon, referral for doing client getting. Tama? Ang binabayaran naman ngayon yung marunong kumuha ng client eh. Tama? So, ang kailangan yung ma-master client getting, show up, mag-send ng, yan, mga nakikita ko lagi. Lagi ko tinatawag kasi si Jomer, kahit nakahiga yan, nakikinig yan sa atin. Patulog na yan. Yan, di ba Jomer? Yan. Lagi yan naka-attend. So, any questions? Again, pa-type naman ng happy kung happy kayo sa mga first time na umattend. And sa mga hindi first time, I hope I'm still bringing a lesson or nuggets, golden nuggets sa inyo. Kasi, again, I'm just being grateful and thankful. Na-achieve ko rin tong freedom na to dahil sa community. Ganun lang naman yun. Pay it forward. Kung gusto nyo ibalik sa akin yung tulong, maghanap lang kayo ng mga taong bring nyo sa community. Tulungan sila. Lumabas din, kagaya natin mag-show up. Yes, si Teacher Michelle, nagiging teacher na sa loob, nagko-collab na yan, nagpapabayad na yan. Ganun dapat, diba? Yung skills mo, binabayaran dahil doon. Okay? Question pa so far. Ano pang... Guys, pwede nyo i-type in yung tanong nyo doon sa GC. Lahat ba nasa WhatsApp? Puno na doon yung classroom. Ang higpit naman ng classroom, ang higpit naman ng teacher doon. Di ba dapat pwedeng 900 plus? 200 lang ba ang allowed? O dahil, check ko guys ha, pero nakuha nyo na ba lahat ng slide? Na-save nyo na yung files? Next coaching ko guys sa 3rd week pa, pero doon sa coaching, syempre, mas ano yun, mas intense yun. Kasi mas ano yun, kompleto recadation, tsaka lifetime na kayo sa akin. Di ba mga coaching? So, doon ko mas tinuturo yung in-depth. Yung kagaya na tinuro niya, na, pakita ko na lang. Ito yung tinuturo ko sa coaching para lang may idea kayo. Lahat yan naka roadmap na lahat yan. From phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Hanggang maging agency owner kayo. Ayan yung files ng coaching session. Kaya hindi ko mabigay kanina. Kasi yung phase 3, doon nakasave yung files na binigay ko. Lahat yan nandito. Kung kanina binigyan ko kayo ng file, syempre mas maraming files yung coaching kasi nandyan po lahat nung importanteng turo ni Miss Yan. Tsaka agency building. Nandyan na po lahat. Para wala na kayong hahanapin pa. Okay? What else? Ano pang kailangan sa amin? Wala na, nakuha nyo na yung files, walang iiyak. Saan daw yung job? Guys, ulitin ko. Yung job post, guys, nandun ba kayo sa community ng Australian? Wala kayong gagawin, guys, kundi tumambay sa FB community. Nandito rin si Mix. Nagla-live nga si Mix dito. Magaling dito si Mix eh. Ayan po. Punta kayo sa Australian bookkeeping. Nakapin naman po lahat. Nakapin po yung post. At sa mga hindi pa masyadong techie, ang ginagawa ni Miss yan, masipag po akong gumawa ng events. Nakalatag na po yung events dyan. All you have to do is always check the events. I-click nyo lang yung going para ma-notify kayo 1 hour before. Nakalink na rin po yung Zoom link. Ito po, official link na po yan. Papasok na lang kayo. Okay? Again, sa calendar of activities, pinost na rin po ni Miss yan, yung calendar. Wala na po kayong reklamo kung nasaan ang mga ganap. Ito na po yan, next week. May magte-training po ng Zero Training si Mix free yan. Ito, Excel training, BIR invoicing next week. Free webinar CFO, free webinar po itong Zapier Automation. Ito yung Canada client. Coach, Ito, walang makita. Ulit. ang dami ko na sinabi. Yung sa ibabaw lang. Ibabaw ba yan? Ulit. Yeah. Ay, gusto niyo ba from the top? Charot. Ulit, from the top. Ayan. So, thank you naman sa nagsabi. Hindi ba naman yung nagsasabi? Kayo naman? Yan. Ito, okay na ba? Yan yung schedule. Yung job post, ulitin natin kung nasaan para wala na pong maghahanap. Nasa pin po yan, nasa discussion, naka-pin na po yan sa community. Hindi ko alam, hindi ko na mabalik. Dito. Saan na tayo? Basta naka-pin po yan, sa featured pala, nasa featured. Nandiyan na po yan. Job post. Ayan, ito na po yung thread. Ayan o, ang dami ko ng pinost. So, 23 na yung model, 23 na yung post ko dyan. Okay? Okay, picture na lang last kasi mas marami tayo ngayon and then we can part na. Gutom na si Miss yan. More than 2 hours na ako nagsasalita pala. Wala bang pakape dyan, guys? Wala bang pa siomay?
Gutom na ako. Yan, picture. Ano ang drill ni Miss Yen yan? Ipopost sa social media? Tama, reshared and repost and takeaways and then magpapapansin tayo sa mga kliyente. Okay? 1, 2, 3. Yung iba nakaano. Thank you, Denzel, pag-bring kay Gilbert. Sabi mo kay Gilbert, magbayad na siya internet. Charot, girl. Charot lang, Gilbert. Joke ko lang yung anak ko. Yan, magagaling na yan. Tsaka may na-refer na rin mga anak ko yan sa ano. Si Rolando, isa ring anak ko din yun. So, pag naging anak ko kayo, magiging halimaw din kayo kakukuha ng client. Okay? Lahat na ba nasa WhatsApp? Wala na bang manghihingi ng link ng files? Dadagdagan ko pa siya, don't worry. Last night, send ko na yung link para hindi na talaga kayo iiyak. Binigay ko na ba? Ulit. Nabigay ko na, di ba? Pa-up na lang po ulit ng link. Nabigyan niyo na po, Coach. Okay, kasi dadagdagan ko yan mamaya. May nagtanong pa, ano daw yung process. Ay, thank you sa nag-up. Okay? Bahala kayo yung pamigay nyo. Wala namang masama. Libre naman yan. But, again, yung nandito, I'd rather give you all the information kasi kayo yung umattend. Okay? Congratulations, everyone. And I'm looking forward for your clients, next client. And let's see on LinkedIn. Okay? Bye, guys. Thank you. Thank you, Coach. Bye-bye. Thank you po. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Bye, Glenda and RJ. O, sila lang natandaan ko. So, susunod dala kayo ng boyfriend nyo para matandaan ko kayo. Oy, Nathan, dali mo si Getsy. Gilbert, dali mo si Camille. O, di ba? And si Gilbert. Alam ko na yung mga, nakabisado ko yung mga love life ng mga anak ko eh. Gilbert, asan si Camille? Nag-ehele po. Si Nathan, tsaka si Getsy, nag-presenta na ako, buntis. Anak ko din si Getsy, may 2022 pa. Ninang na ako, di ba? Hala, dito talaga nag-announce magninang, baka lahat maging ninang ako.